Okay, bukas ang bigay. Actually, parang okay naman. Your surgery went well. Mukhang hindi mo na ako kailangan makita ulit eh. Hindi mo naman kailangan mag-follow up. Actually, Doc, may tanong ako pero hindi po sa akin. Okay lang ba? Sige, tara, usap tayo. Actually, Doc, kakapanganak lang ng pamangkin ko kanina. Tapos, meron siyang parang ganito. Kayo rin po ba yung nag-handle ng ganong klaseng kaso? Oo, kami mga ENT ngayon nag-o-opera sa mga ganyan. Tsaka mga plastic surgeons din. Ganun po ba? Kung okay lang sa inyo, Doc, okay lang ba na magtanong pa ako more about it? Sure, Kathleen, no problem. So ganito, Miss Kathleen, ang cleft lip and palate, or CLAP in short, ay mga depekto na nangyayari kapag ang labi o bibig ng isang sanggol ay hindi nabubuo ng maayos habang nasa sinapupunan ng ina. Paano ba ito nangyayari pag nagbubuntis, Doc? So habang nabubuo ang isang sanggol, ang mga cells sa magkabilang gilid ng ulo ay pumupunta sa gitna upang mabuo ang kanyang mukha. Ang pagsasama ng mga cells na ito ang bumubuo sa labi at bibig ng sanggol. Ang CLAP ay sanhi ng mga depekto sa prosesong ito. So dahil pala ito sa mga cells na hindi nag-diffuse o nagsasama? Exactly. Doc, ay ano po ba yung pwedeng dahilan kung bakit hindi ito nag-diffuse? Sorry, Doc, para alam ko lang kung ano yung iiwasan ko o gagawin para hindi ito mangyayari sa magiging anak ko. Kadalasan, hindi matukoy ang direktang sanhi ng CLAP kasi marami ang pwedeng magdulot nito. Ang pagkakaroon ng CLAP sa mga baby ay maaaring bunga ng interaction ng mga sumusunod. Una, genes ng pamilya. Mas mataas ang tsansa may pasa ang CLAP sa bata kung isa o parehong magulang o kapatid ay mayroon din ito. Ikalawa, paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng mga pinagbabawal na gamot habang buntis. Ikatlo, pag-inom ng mga gamot tulad ng anticonvulsants, retinoic acid, methotrexate habang buntis. At huli, ay ang pagkakaroon ng infeksyon sa pagbubuntis tulad ng tinatawag natin na TORCH na may toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus at herpes. Pwede rin dito yung mga sakit tulad ng alta presyon at diabetes. So aside from genetics, may parte din pala mga gamot at infeksyon sa pag-develop ng CLAP. Salamat, Doc, ha. Alam ko na kung paano yung mga dapat kong mga iwasan sakali magbuntis ako. Doc, ano po yung mga mangyayari kung hindi naagapan yung CLAP? Magandang tanong yan, Kathleen. So usually kapag ang CLAP ay hindi naagapan, ang individual ay magkakaroon ng problema sa pagkain, pananalita, ngipin at tenga. Pati tenga rin pala, Doc? Oo, Kathleen. Unahin na natin ang problema sa pagkain. Kapag tayo ay kumakain, kailangan nakasara o selyado ang ating mga labi para hindi tumapon ang pagkain. Pero dahil may problema sa muscle sa lips ang mga batang may cleft lip, nagkakaroon sila ng problema sa pagbuya kaya tumatapon yung pagkain. Ito naman ay pwede maging sanhi ng underweight. Kapag ang bata naman ay may cleft palate, maaaring pumunta yung pagkain sa ilong. Pero huwag kang mag-alala, kasi hindi naman sila mabubulunan dito. Susunod na problema ay sa pananalita. Ang mga batang may CLAP ay nagkakaroon ng matinis na boses, pero hindi naman ibig sabihin nito ay may speech delay sila. Susunod ay ang problema sa pagtubo ng ngipin. Lastly, ang problema sa tenga. Ang bunganga at tenga ay konektado sa isang dalwian. Ang mga batang may CLAP ay pwede magkaproblema sa muscle sa loob ng bunganga at dahil doon ay pwede maging dahilan ng pag-accumulate ng fluids sa tenga na pwedeng maging sanhi ng otitis media. Doc, so ano po ang pwede natin gawin? Step by step ang ginagawang treatment para sa CLAP. Nagsisimula ito sa pagkapanganak at sa pagtanda hanggang 18 to 21 years old.
Parehong surgical at non-surgical ang gagawin natin. Ito ay magdedepende din kung ilang taon na yung bata. Ang una natin gagawin ay magbibigay tayo ng feeding plate or obturator. Ganito pala yung itsura nito. Ganun pala, Doc. Actually, Doc, kakapanganak pa lang sa kanya kanina. So, sana mabigay na sa kanya yung obturator, no? Pagkatapos po ba ng ilang buwan, ooperahan na siya? Tama, Kathleen. Pero bago tayo mag-opera, kailangan natin gumawa ng nasoalveolar molding na ginagawa kapag 1 to 3 months old na ang bata. Ito ay nakakatulong para makabawas sa cleft, nakakapantay ng gums at nakakatulong sa hubog ng ilong. Pagkatapos, kapag 3 to 6 months old na ang bata, pwede tayong gumawa ng chyloplasty na tinatawag din nating primary cleft lip repair, kung saan ang labi, ilong at ang paligid na area ang una nating aayusin. Pagkatapos ay slowly na natin gagawin ang iba't ibang mga proseso habang lumalaki ang bata. Kasama na dito ang palatoplasty, speech assessment and therapy, velopharyngeal insufficiency surgery, alveolar bone grafting, orthodontic treatment, at AbiFlap. Napakahabang proseso pa pala nga to, Doc. Ano na gagawin? Pero medyo nakakatakot din po, Doc eh. Makakatulong po talaga to sa pamangkin ko? Naiintindihan ko no, Kathleen, pero meron ako mga pictures sa mga success stories. Ito yung tinatawag na Operation Smile Philippines. Ang gaganda naman ng mga ngiti nila, Doc. Sana yung pamangkin ko, bakit ako rin na ganyan yung ngiti? Sisiguraduhin natin yan, Kathleen. Huwag kang mag-alala. May mga ibang tanong ka pa ba? Parang wala naman akong mga tanong, Doc. May clinic po ba kayo bukas? Oo naman, Kathleen. Dito lang sa ENT Center kung pwede ka. Yung clinic ko usually sa umaga. Maraming salamat po, Doc, ha? Dadalhin ko na bukas yung pamangkin ko para masimulan natin yung kanyang magandang ngiti. Okay, Kathleen. See you tomorrow. Ingat ka. Maraming salamat po, Doc. God bless po at ingat.